Hello, ka-trade. Update tayo sa trading account natin na ginagamitan natin ng Waka EA Mixed Manual Strategy. Ano yung nangyayari sa account natin kapag tinatamaan tayo ng malaking drawdown, malaking pagbagsak or pagtaas ng tinitrade natin. So this week, nag-trade tayo sa GBP/USD, nag-sell tayo kasi sa day 1 kasi sobrang taas na yung presyo ng GBP/USD. Ayan. Okay? Kaya nag-sell tayo. Nag-sell tayo noon dito banda. Dito sa level na to. Okay? So, nung nag-sell tayo, dumiretso pataas yung GBP/USD. Nag-draw down tayo ng 10%. So, ang ginawa ko kasi, nung tininin ko, napakadaming high impact news sa USD, nag-cut loss ako dito, nag-negative ng 10%. In-accept ko yung loss. Pero sa kasamaang palad, bumalik pababa, bumagsak pababa ulit ang GBP/USD, kung saan, hindi sana nalugi ng 10%. Okay, ma-recover sana with profit pa. Kaso nakapag-cut loss tayo. Okay, kasi ang daming news. Yung news pala, pabalik pala. Kasi delikado pag dumiretso pataas eh. Ang bilis kasi ng galaw ng GBP/USD. Okay? So, pagkatapos ng araw na yon, nag-trade tayo sa AUD CAD. Okay? So, ito pala yung main account ko. Dito ko in-install yung EA, makita natin $24,000 yung capital. So, makita nyo, negative $700 lang dito at wala nang trade sa AUD CAD, AUD NCD na lang. So, bakit dito wala? Tapos doon sa demo account, meron pa. Okay, kasi ganito yan. Ito yung main account ko na to. Connected ito doon sa isa kong account sa XM Copy Trading ito. Makita nyo, laki pa ng negative $13,000. At ang dami pang trade sa AUD CAD. Okay, so sa demo account, ganun din. Yung AUD CAD na iwan pa. Okay, so ganito kasi yung nangyari. Nag-lag kasi yung BPS ko. Okay, hindi nakopya yung mga trades dito, papunta dito sa dalawang account. Kaya yung dalawang account, hindi nakapag-take profit. Okay? Nag-take profit na sana to eh. Tingnan natin yung history. Ayan, nag-take profit na yan sa AUD CAD. Tingnan yung trade sa AUD CAD. Oh. Ayan. Nag-take profit na yan dyan. Kaso dito sa dalawang account, hindi nakapag-take profit. Kasi nag-lag yung BPS. Chinek ko sa cellphone ko. Di ko nakita na hindi pala nag-close yung dalawang account. Kala ko gumagana. Okay? So, anong nangyari sa trade natin sa AUD CAD? So, review natin. Nag-buy tayo dyan, pero isang araw lang, makita nyo yung galaw ng AUD CAD. Nag-drop. Nag-drop na, halos 372 pips. So, nag-additional pa ng mga buy dyan. Naka-5 buy yata itong account na ito, or 6 na buy. Okay, so yung huling trade dito sa AUD CAD, ito yung huling trade niya naman, nag-profit ng malaki. Nag-trade ng 6.72 lots. Okay? So, nag-buy dito, itong automatic na kasi itong nagbabuy. Ang ginagawa lang natin dito, unang trade. So, yung mga follow-ups yan yung nag-trade. Tapos, nag-pull back pataas. Ilang pips din yung tinaas niyan. Ayan, tumaas din mga kulang-kulang 100 pips. Kaya, na-close yung mga trade dito. Na-close yung mga trade with profit. So, ang kasamaang palad nun, kasi yun nga, nag-lag yung BPS, hindi na-copya yung trades dito sa, ito, mas malaki yung capital ko dito, nasa $27,000 to eh. Tapos, dito sa demo account, ito yung account kung saan nag-copy trade yung sa Telegram. Okay? So, hindi siya nakopya. Tapos, ang nangyari, na-check ko na hindi pala nag-copy trade nung bumagsak na siya ulit. Kasi pagkatapos niyang tumaas ang 100 pips dito, ayan, bumagsak na ulit ang presyo ng AUD CAD. Yan, bumagsak na siya. Okay? Yan, ang laki ng bagsak niya, hindi na bumalik. So, dito sa level na to, dito sa level na to, okay, ang laki na ng negative $20,000 tong account ko na ito. So, muntik na talaga siyang masunog itong account na ito. Buti, tumaas na siya ulit. Yan, pataas na siya ulit. Yan, nandun na sa entry natin. Kung titingnan natin dito, AUD CAD, iligaan natin sa lower time frame. So, may last entry tayo dito sa yan, buy 10 lots dito banda sa level na to. Nandiyan na. Okay? So yan, kung tataas lang yan ng konti, babalik lang yan dito banda. Dito banda. Okay? Kahit mga dito banda, tumaas lang yan ng mga 100 pips, ganyan. So, makuklose na lahat ng trade yan. Kahit hindi yung 100 pips, tingnan ko, kahit mga 50 to 100 pips, makuklose na yan, trade na yan with profit na. Okay? So, nakita naman natin sa day 1 naman, sa day 1 saka week 1, talagang nasa support. Ito yung support level ng AUD CAD daily. Ayan. So, lumagpas na siya. Nakabutas na siya ng mga stop loss. Okay?
So, maaring mag-pullback na yan at ma-recover. So, bumalik lang yan kahit hanggang dito, banda. Kahit hanggang dito, mag-take profit na yan, trade natin. Kaya itong dalawang account na ito yung nabitin. Itong sa copy trading account ko sa XM platform at itong demo account. Yung main account kung saan nag-auto trade, yan, wala na, malinis na, wala nang trade sa AUD-CAD. Yan yung negative $700 lang. Ang strategy kasi ng EA trade, martingale, yung pina-plus na yung lot size. Example, unang trade, 0.63, dito yon. Tapos, bumaba pa, nag-trade ulit ng 0.63. Bumaba pa, pinas na yung trade, nag-trade ulit dito. Bumaba pa, nag-trade ulit dito. Hanggang dito, hanggang dito. Okay, pina-plus niya yung mga ano. So, na-champion pa na yung ginamit nating settings ay high-risk settings. Kasi nag-high risk tayo. Kasi wala namang high impact news dito sa EUD-CAD. Wala namang, merong isang news lang naman. Okay, pero makita nyo naman yung galaw ng candlestick. 1 week na galaw, sobrang laki. Ikumpara mo sa iba. Di ba? So, kailan pa to? September 2020. Ayan. Okay, 2020, walang ganito kalaki na candlestick ng yung nangyari ngayon sa AUD-CAD. So, marami kasing trading strategy ka trade. Ang strategy talaga nitong Waka EA, wala talaga siyang stop loss. Okay? Pero ang tinitingnan lang natin na matagal na siya, 7 years na siya, nag-profit na siya ng 10,000%. So, isipin mo, since 2018 pa siya, nagpo-profit every month. Okay? So, wala siyang stop loss. Ang kagandahan kasi kapag walang stop loss, okay, sisipagin kang mag-trade dahil lagi kang may profit, lagi kang masaya, hindi ka ma-stress. Yun nga lang, pag nakaranas ng mga ganito, okay, yun yung delikado naman sa account. Okay, kaya ang pinaka-importanteng gagawin mo na lang ay paano makaiwas sa mga ganito. Okay, so itong account ko nasa mga 2 years na mahigit na iniiwasan ko yung mga ganito. Pero ngayon, natsyempohan tayo. Pero, yun nga, kahit natsyempohan tayo niyan, dito sa main account natin, okay lang, nakasurvive tayo. Hindi tayo nag-draw down ng malaki. Nag-draw down lang yata tayo dito ng mga 30%. Tapos, na-recover niya. So, minalas lang tayo kasi yung dalawang account natin, hindi na-kopya yung trade. Hindi na-close. Hindi nakapag-TP hanggang bumalik ulit pababa. Okay? Pero may chance pa naman yan. Ang kagandahan naman sa mga strategy na may mga stop loss, so, hindi ka malulos ng malaki. Hindi ka madadamage sa mga bagsak na ganong malaking bagsak. Pero, ang kalaban mo naman doon, lagi ka namang na-stop loss. Minsan, sunod-sunod yung stop loss mo. Okay? Nag-sell ka, tumaas ng konti, nag-stop loss ka, tapos bumagsak ulit ng malaki. So, nanghihinayang ka sa trade mo kasi tama yung analysis mo, bumagsak sana. Kaso, na-hit yung stop loss mo, tinaasan muna. So, minsan, sunod-sunod rin yung loss mong ganon. Minsan, nakaka-stress. Pero, depende kasi yan sa trader. Gusto mo may stop loss, meron namang mga trader na walang mga stop loss at kumikita pa rin. Yun naman yung importante. May stop loss man o wala, basta kumikita. So ako, marami akong account. At dito sa account na ito yung gusto kong strategy. Kasi since 2023, kumikita ako. Yan o. Every month, kumikita ako. So yung puhunan ko dito, na-withdraw ko na, may profit pa. Okay? So yung natira dito sa account ko, na itong $24,000 US. Okay? So, profit na lang to lahat. Yung puhunan ko, na-withdraw ko na. Kaya nagdagdag ako dito sa isang account. So, ito naman yung delikado kasi nagdagdag ako. Ang basihan ko kasi dito, itong strategy nito, kumita ng 10,000%. So, kung kumita ng 10,000%, kahit 100,000 yung capital natin, so 10 million yun. Ibig sabihin, kahit masunugan pa ako ng 10 beses, okay, malugi ako ng 1M, nakuha ko naman yung 10% sa isang account, okay, nag-profit ng 10M, profitable pa rin, may kita pa rin. Pero yun nga, kasi trading ito, hindi talaga maiwasan na may panahon na ganito na malugi tayo. Okay? May panahon na ganyan. Ang pinaka-importante na lang gawin, additional, na paano maiwasan yung mga ganito. So, para sa mga nag-copy trade, nakikita nyo yung trade ng strategy na ito, alam nyo na yung diskarte nitong strategy na ito. So, ang pwede nyo lang gawin para mas dagdag secure sa accounting nyo, tapos in long term, maging profitable. Okay? Magdagdag na lang kayo ng analysis. Okay? Example, nag-trade sa AUD-CAD. Double check nyo sa AUD-CAD, mag-research kayo kung hindi ba yan babagsak ng malaki ngayong linggo or bukas or next week, ganun.
So, dagdag additional. Pag may nakita kayo na delikadong gumalaw ng mabilis, so pwede kayong hindi mag-copy trade. Kasi ako, nagre-research din ako. Okay? So, siyempre, minsan may hindi nakita, may hindi napansin. So, kayong nag-copy trade, yun na yung trabaho nyo para mas gumanda yung result ng trading account ninyo. Babalik yan, boss, oversold na. Sabi naman ni Charlie. So, ang EOD ka talaga ka-trade, grabe, nasa weekly support na talaga. Okay? So, ang direction talaga nito, maaring babalik na ito talaga. So, ang problema lang nito, syempre, hihit pa yan ng mga stop loss. Kaya makita natin, sumundot dito, kung nag-stop loss yung mga trader dyan, na-hit yung stop loss. So, babalik talaga yan. Ang problema, kapag dumiretso pa ng konti, yan, medyo masusunog na yung itong account natin. Okay? Pero babalik talaga yan. Kasi, nasa babang presyo na siya. Wala siyang papuntahan na iba. Pataas na yan. So, magandang buy opportunity dito. Naka martingale yan, sir. So, yun nga, martingale yung strategy ng account na ito. Kasi, yun nga, ang kagandahan sa martingale, laging may profit, hindi ka na-stop loss, so hindi ka na-stress. So, relax ka lang mag-trade. Ang problema lang kapag na one time ka ng malaking bagsak. Kaya, dapat mag-research at iingatan na maiwasan yung ganitong pagbagsak. Sabi naman ni Yunil, pusang gala, nag-buy sa downtrend. Okay, so yun nga, ka-trade, marami kasing strategy. So, ang number one advice talaga, huwag kang mag-buy sa downtrend. Dapat susunod ka lang sa trend. Kung nag-downtrend yan, mag-sell ka. Pero sa totoo lang, ka-trade, kung matagal kayo nagtitrade, doon kayo kikita ng malaki kapag nag-buy kayo sa downtrend. Example, Bitcoin, nag-downtrend dong nakaraan, bumaba sa $20,000. So, swerte yung mga nag-buy sa $20,000 kasi tumaas na siya. So, ganun yung ka-trade. So, ngayon, nung nakaraan, uptrend yung Bitcoin. Tumaas ng $110,000. So, kung nag-buy ka doon, yari ka kasi bumabagsak na naman ngayon yung Bitcoin. But walang SL, hapdi. Emotional trade na yan. So, ito kasing balance na nilagay natin dito ka-trade. Hindi naman tayo nag-all-in, all-in eh. Itong balance na nilagay natin dito, kapag pumasok tayo sa trading, yung capital natin, i-accept na natin na pwedeng malugi, pwedeng malos. Okay? So, kung malos man yan, malugi man yan, bawi na lang. Meron ka pa ring pang-deposit sa susunod. Kasi ganito yan ka-trade. Example, nag-deposit ako ng 1M, tapos nag-profit ng 7% per month. In 3 years lang ka-trade, makuha lang natin yung 3 years. So, ang pera ko, from 1M, maging 11M in 3 years. So, yun nga, syempre, ang trading ay business pa rin to, may kasamang risk. So, pwedeng malugi yung account natin ngayon. Okay? So, sabi ko naman kanina, in 4 years, hindi na ganun yung AUD CAD. Okay? 4 to 5 years, ganyan lang nangyari. So, yung 4 to 5 years na yun, nakuha mo na to kasi 3 years lang yung computation natin eh. Ibig sabihin, kung nasunugan ka man, okay, may profit ka pa. Okay? Kasi, yung 1M maging 11M. Di ba? So, sa computation lang din yan, ka-trade. Add fund lang, boss, kaya pa masurvive. Pwede talaga yung gawin, magdagdag ka lang para bumagsak pa man siya, hintayin na bumalik ulit. So, ang problema kasi dyan, pag dumiretso pang bumagsak, mas malaki pa yung maging damage, baka doble pa or triple. Hindi na, kasi bago ako nag-deposit sa account na to, naka-ano na talaga to na pwedeng malugi. Kung malugi man, so bagong account naman. Kaso nga lang yun, maghihintay naman ng matagal. Pero 2 years, 3 years, bawing-bawi naman yan. Kailangan nating iwasan yung ganito ulit. Bakit ba nangyari to na yung AUD CAD bumagsak ng malaki, yung GBP USD, gold, magalaw ngayon? So dahil din to sa Trump tariffs. So ang tariff ay tax sa mga imported na product papuntang US. So example, Australia, sa AUD yun. So nag-import sila ng product papuntang US. So mas malaki na yung tax. So, mas hihina ngayon yung AUD, mas maliit na lang yung kita nila. Kaya bumagsak yung AUD dito na ngayon.